Hindi ko akalain na bibigay ako sa kanya. Nahahanap-hanapin ko ang galing niya sa kama. Nagugustuhin kong mapasakin siya. Kahit pa ang totoo, ay pagmamay-ari na ako ng iba. Ginawa ko ang lahat para umiwas. Ngunit isang kilos niya lang ay nawala ang lahat ng pagtutol sa isip ko. At kahit pang alam kong mali, ay tuluyan na akong nagpadala sa tukso. Yakap ko si Roger habang nakahiga kami sa loob ng motel. Kakatapos lang namin kaya pareho kaming hinihingal. Magsama na tayo, Jenny. Iuuwi na kita sa bahay. Napabangon ako sa sinambit ni Roger. Sigurado ka? Excited kong tanong sa kanya. Matagal ko na kasing hinihintay na yayain niya kung magsama na kami. Oo, Jenny. Gusto na kitang ibahay. Sagot ni Roger. Nakausap mo na ba ang anak mo? Okay lang ba sa kanya kung doon na ako titira? Tanong ko naman ng may pag-aalinlangan. Hinila ko ni Roger at muling niyakap kaya napangiti ako. Hindi na kailangan. Wala rin naman siyang magagawa sa gusto ko. Kampanting sagot ni Roger, pagkatapos ay mas hinigpitan pa ang pagyakap sa akin. Dahil doon ay muli akong nakaramdam ng pagkasabik at init ng katawan. Pero mas mabuti pa rin na ipinaalam mo sa kanya. Wika ko sabay laban ng yakap sa lalaki upang iparamdam ang pangangailangan ko. Mahal, sa tingin ko kailangan na nating umuwi. Paniguradong hinihintay na tayo ng nanay mo. Napasimangot ako sa sinabi ni Roger. Ibig sabihin, wala nang pag-asang mag-second round kami. Hayaan mo si nanay. Hirit ko pa, pero tuluyan nang bumangon si Roger. Alam mo naman ang nanay mo. Mainit ang dugo sa akin. Tsaka hindi ba dapat kausapin mo rin siya? Sa halip ay wika ni Roger. Tumayo na ito at nagbihis. Kaya wala na akong nagawa kundi ang magbihis na rin. Kahit gusto ko pa sana ng isa pa. Pagkatapos nun ay hinatid niya na ako pa uwi. Nang makababa ako sa tricycle ni Roger, ay nabungaran ko agad si nanay na nakapamewang. Habang naghihintay sa pag-uwi ko, pasimple akong napairap dahil alam kong sermon na naman ang aabutin ko. Gayunpaman, hawak kamay kami ni Roger na lumapit kay nanay. Magandang gabi, Susan. Nakangiting bati ni Roger, ngunit irap lang ang sinagot ni nanay. Inihatid ko lang si Jenny. Sige, aalis na rin ako. Agad ding paalam nito. Alam kasi ni Roger na ayaw ni nanay na nagtatagal siya sa bahay. Sige mahal, alis na ako. Paalam pa ni Roger sa akin, kaya pinisil ko na lang ang kamay niya bilang sagot. Ano ka ba naman, Jenny? Ang tigas talaga ng ulo mo. Ayaw mong makinig sa sinasabi ko. Dinuro niya ako gamit ang daliri niya habang nanlilisik na naman ang mga mata. Nay, please lang, wag mo nang ituloy. Wika ko saka tumuloy sa loob ng bahay. Ngunit sa gulat ko ay hinila niya ang braso ko para iharap ako sa kanya. Sasabihin ko kung ano ang gusto ko. Ano ba ang problema mo? Hindi ka na nahiya. Sa dinami-dami ng lalaking nanliligaw sa'yo, si Roger pa talaga ang pinili mo na kasing edad ko. Para mo ng tatay yun, Jenny. At may anak pa yun, Diyos ko. Mabuti sana kung may magandang trabaho si Roger. Kaso namamasada lang naman siya. Sigaw pa ni nanay. Malamang na nagpipiesta na naman ang tenga ng mga tsismosa naming kapitbahay. Nay, mabuting tao si Roger. Kalmado kong wika sa kabila ng inis na nararamdaman. Hindi ka mapapakain ng kabutihan na yan. Yung may kayang lalaki ang hanapin mo. Yung kaya kang bigyan ng maayos na buhay. Singhal pa ni nanay. Napabuntong hininga ko. Hindi ba napapagod si nanay sa paggalit niya sa akin? Kasi ako pagod na. Nakapagdesisyon na ako, Nay. Magsasama na kami ni Roger. Kaya sana, matanggap mo na siya. Pirming desisyon ko na para bang kahit anong sabihin ni nanay, ay hindi na magbabago pa ang isip ko. Lalong nag-apoy ang mata ni nanay sa galit. Ano? Sasama ka sa lalaking yon? Talagang nabaliw ka na. Imbis na utak ang gamitin mo, kalandian pa ang pinapairal mo. Sarado pa ring isip na sambit ni nanay. Kaya sa halip na sumagot ako, ay iiling-iling na lang akong dumiretso sa kwarto para mag-impake ng mga gamit ko. Aba, talagang ayaw mong makinig? Sige, umalis ka dito at sumama sa matandang yun. Hindi magtatagal,
Siguradong pagsisisihan mo yung desisyon mo. Ewan ko lang kung hindi ka gumapang pabalik dito kapag natauhan ka na sa katangahan mo. Patuloy na sermon ni nanay, na dinedma ko na lang. Sa totoo lang, gusto ko sanang isama si nanay kila Roger. Ayaw ko siyang iwang mag-isa dito. Ngunit alam kong imposible dahil si nanay ang number 1 basher ng relasyon namin ni Roger. Umpisa pa man ay pilit niya kaming pinaglalayo. Hindi rin naman siya papayag kung dito ko patitirahin si Roger. Kaya napagpasyahan kong sa sarili na lang nitong bahay para less stress sa pagbubunganga ni nanay. Gusto kasi ni nanay ay pumili ako ng lalaking mag-aahon sa akin sa kahirapan. Alam ko naman na kapakanan ko lang ang iniisip niya. Kaso, hindi ko talaga kayang iwan si Roger. Mahal ko siya at kahit anong sabihin ng ibang tao ay wala akong pake. Siya lang ang gusto kong makasama at wala ng iba. Kaya nga nangyayain ako ni Roger na lumipat na sa poder niya ay hindi na ako nag-alinlangan. At kahit pa todo ang pagpigil sa akin ni nanay ay hindi niya na ako mapipigilan. Umaasa na lang ako na matatanggap niya rin ang relasyon namin balang araw. Nang hindi na ako kumibo pa ay wala nang nagawa si nanay. Kundi iwan ako sa kwarto habang ako naman ay patuloy sa pag-iempake. Kinabukasan ay maaga akong gumising para makaligo at makapag-ayos. Gusto kong maging presentable sa harapan ng anak ni Roger para matanggap ako nito. Pagpasok ko sa kusina ay hindi na ako nag-abala pang kumain ng almusal. Dahil ang pakay ko lang naman ay ang magpaalam kay nanay. Nay, andito na po si Roger. Kayo na po ang bahala rito. Bibisitahin na lang kita kapag hindi ko na natapos ang sasabihin ko dahil maagap siyang nagsalita. Pwede bang umalis ka na kung aalis ka? At wag na wag ka nang babalik dito. Tandaan mo, oras na lumabas ka sa pintong yan, kakalimutan ko ng anak kita. Masakit ang bawat salitang binitawan ni nanay. Hindi ko maiwasang masaktan dahil hindi ko akalain na ganito kalala ang magiging reaksyon niya. Nay, wag mo namang sabihin yan. Mangiyak-ngiyak na wika ko. Totoo ang sinasabi ko. Tutal ayaw mong makinig sa akin. Mabuti pang magkalimutan na tayo. Matigas na wika ni nanay. Dahil doon ay nahirapan akong ihakbang ang mga paa ko. May pagdadalawang isip man, lakas loob akong lumabas ng bahay. At agad napawi ang pag-aalala ko nang makita si Roger sa labas na malawak ang ngiti habang naghihintay sa akin. Kaya kahit mahirap ay nginitian ko rin siya. Nag-almusal ka na ba? Tanong nito at umiling ako bilang sagot. Tamang-tama, nagpaluto ako kay Roel ng kakainin natin. Sambit ni Roger at pinaandar na ang tricycle papunta sa kabilang barangay. Ilang sandali pa ay huminto ang tricycle sa isang bahay na medyo may kalakihan. Andito na tayo, mahal. Nakangiting wika ni Roger, saka ako inalalayan palabas ng tricycle. Magkasabay kaming pumasok sa loob ng bahay nila habang hawak niya ang kamay ko. Sa pagpasok namin ay hindi ko maiwasang makaramdam ng kaba habang inililibot ko ang paningin sa kabuuan ng bahay nila. Hanggang maya-maya pa ay napahinto ako nang biglang bumulaga sa paningin ko ang isang lalaking nakatapis lang ng tuwalya. Napakunot ang noo ko ngunit nang matauhan ay agad ko ring iniwas ang paningin at pasimpleng tumikhim. Naramdaman ko ang pag-iinit ng magkabila kong pisngi dahil yata sa pagkabigla. Para rin akong nanghina kaya agad akong kumapit sa braso ni Roger at nang lingunin ko ito ay halos malukot na ang muka. Ano ka ba naman, Roel? Di ba sinabi ko sa'yo na ngayon darating ang tita Jenny mo? Bakit naman ganyan ang ayos mo? Hindi ka ba nahihiya? Halata ang inis sa boses ni Roger. Hindi ko naman alam na nandyan na kayo, Tay. Easy ka lang. Tsaka kaya nga ako naligo ng maaga dahil alam ko ngayon ang dating ni Tita Jenny. Wika ni Roel, sabay tingin sa akin ng nakakaloko. Ewan ko ba pero parang may panguuyam akong nahimigan sa tono ng boses niya. Magbibihis na rin ako, Tay. Sandali lang to. Doon yun na lang ako hintayin sa kusina. Naihanda ko na ang pagkain. Pagkatapos nun ay muli akong tinitigan ni Roel. Bago ito nakangising naglakad palayo.
Para naman akong tanga na napatulala habang nakapako ang tingin sa papalayong si Roel. Kung hindi pa ako hinila ni Roger papuntang kusina, ay malamang na nakanganga pa rin ako habang hinihintay na mawala sa paningin ko si Roel. Pagkaupo namin sa hapag ay hindi pa rin nawala sa isip ko ang anak ni Roger. Parang napagkit sa isipan ko ang matipunong katawan ni Roel. Mahal, nagugutom ka na ba? O hihintayin pa natin saglit si Roel? Nahinto ang pag-iisip ko ng kung ano-ano nang marinig kong nagsalita si Roger. Hindi pa ako sumasagot ay mukhang ipagsasandok na yata niya ako ng pagkain kahit wala pa ang anak niya. Isa to sa nagustuhan ko kay Roger. Sweet, maalaga at hindi pabaya. Kaya naman alam ko na hindi niya ako pababayaan. Panatag ang loob ko na si Roger ang pinili kong makasama. Hindi nagtagal at agad ding dumating si Roel. Nakangiti pa rin ito na parang nakakaloko. Tumapat siya sa akin ng pwesto at agad kong nahalata ang pagtitig niya. Kaya naman pala excited na excited si tatay na iuwi dito si Jenny. Maganda na, batang-bata pa. Nahimigan ko ang panunuya sa boses ni Roel. Nang aasar siyang ngumiti habang nakatingin pa rin sa akin. Roel, ayusin mo yung pananalita mo. Huwag mong bastusin si Jenny. Banta ni Roger dahil sa sinabi ng anak. Tay, huwag kang magalit. Nakakailang kasi kung tatawagin ko siyang tita. Mas matanda pa yata ako sa kanya. Tsaka nagsasabi lang naman ako ng totoo. Maganda naman talaga si Jen. Tita Jenny. Sagot ni Roel sa ama sabay tawa. Alam ko naman. Kanina pa lang sa kilos at paraan ng pananalita niya ay nahalata ko na agad na hindi niya ako tanggap. Hindi naman niya gagawin ang magpakita sa harap ko na nakatapis lang ng tuwalya. At etong gawin ng pananalita niya at pambabastos sa harap ng ama niya ay hindi gagawin ng isang anak na tanggap ang piniling makasama ng tatay niya. Medyo nakakaasar lang dahil hindi pa man niya ako nakikilala ng husto ay nagawa niya na akong husgahan. Siguro nga ay mas matanda siya sa akin. Pero hindi dahilan yon para bastusin niya ako. Tumikhim ako kaya nabaling ang tingin sa akin ng mag-ama. Roel, alam kong hindi madali para sa'yo to. Pero please naman, tanggapin mo na lang na simula ngayon, ako na ang tatayong mama mo. Marahan kong sabi. Gumalaw ang panga ni Roel sabay halakhak. Pero halata naman na hindi nito nagustuhan ang sinabi ko. Nakita ko na gusto pa sanang magsalita ni Roel. Pero sa pagtataka ko ay nanatili itong tahimik. Pagkatapos kumain ay inihatid na ako ni Roger sa palengke para makapagtinda na ako. Ayaw na nga sana ni Roger na pagtrabahuhin ako. Pero hindi ako pumayag dahil ayoko namang maging pabigat sa kanya. Isa pa, hindi naman ako sanay kung maiiwan lang ako sa bahay. Lalo na at nandun si Roel na kasama ko. Tinulungan pa ako ni Roger na ayusin ang mga paninda bago ako iniwan. Isa-isang nagsidatingan ang mga suki ko. Hanggang sa hindi ko na namalayan na hapon na pala. Sinimulan ko na ang pagligpit ng mga paninda ko habang hinihintay si Roger. Hindi naman nagtagal ay narinig ko ang tricycle niya na paparating. Pero napawi ang ngiti sa labi ko nang makitang iba ang nagdadrive ng tricycle. Bakit ikaw ang sumundo sa akin? Nasaan ang tatay mo? Nakakunot noong tanong ko kay Roel nang makababa ito sa tricycle. Hapon na't alam kong alam ni Roger ang oras ng pagsundo sa akin. Pero bakit sa halip na siya ang magpunta rito? Bakit ang anak niya pa? Inutusan ako ni tatay. Bakit Jenny? May masama ba kung ako ang susundo sa'yo? Simpleng sagot ni Roel. Hindi ko nagustuhan nang tawagin niya lang ako sa pangalan ko. Kahit tita man lang ba ay hindi niya kayang itawag sa akin. Wala na akong nagawa kundi ang ituloy ang pagliligpit ng aking paninda. Ngunit ang ikinagulat ko ay nang tawagin niya ako at pahintuin sa aking ginagawa. Sumakay ka na sa tricycle, ako na dyan. Mahinahong wika ni Roel. Hindi mo kailangang gawin to, Roel. Pigil ko sa kanya, ngunit parang wala lang siyang narinig. Masasabi kong may pinagmanahan siya at yun ang kanyang tatay. Ngunit ang napansin ko ay mas lamang sa itsura si Roel kesa kay Roger. Makalaglag panty ang katulad niya.
Kung hindi lang siguro si Roger ang una kong nakilala, malamang ay mahuhulog ang loob ko kay Ruel. Mabilis kong pinilig ang ulo ko dahil sa iniisip. Para ko namang tinuhugang mag-ama kung ganon. Naiintindihan ko naman kung may paghanga ka sa akin, Jenny. Okay lang na pagpantasyahan mo ko. Nakangising wika ni Ruel sa akin. Napakurap ako sa sinabi niya at nag-init ang mukha ko. Excuse me, ano bang pinagsasasabi mo? Bakit naman kita pagpapantasyahan? At pwede ba? Tawagin mo naman akong tita. Nakataas kilay kong pagsusungit. Alam mo, hanggang ngayon ay hindi ko maintindihan kung ano ang nakita mo kay tatay. Sa dami ng lalaki, bakit siya pa? Unti-unti akong nilapitan ni Ruel. Wala naman akong ginawa kundi ang umatras lang. Hanggang sa naramdaman ko ang tricycle sa aking likuran. Inilibot ko ang aking paningin sa paligid at nakahinga ako ng maluwag nang makitang wala nang masyadong tao. Kabado ko siyang sinalubong ng tingin. Saglit lang kaming nagkatitigan dahil bumaba na ang tingin niya sa labi ko. Dahil doon ay dumoble ang kabog sa dibdib ko. Ruel, anong ginagawa mo? Nanginginig ang boses ko. Bakit ganito ang nararamdaman ko? Bakit parang nanghihina ako? Gusto ko siyang itulak, pero parang nawalan ng lakas ang buong katawan ko. Nag-e-enjoy ka ba ng husto kay tatay? Magaling ba siya sa kama? Napapasigaw ka ba niya? Nanlaki ang mata ko sa mga tanong sa akin ni Ruel. Bastos! Wika ko, pagkatapos ay sinampal ko siya ng pagkalakas-lakas. Ngunit agad din ang pagsisisi ko nang makita ang galit na mukha ni Ruel. At ang sunod niyang ginawa ay hindi ko inaasahan. Napasinghap na lamang ako nang bigla niya akong sunggaban. Ngunit imbis na magalit sa ginawa niya, ay mukhang iba pa ang naging epekto sa katawan ko. Bakit parang ayaw ko nang huminto si Ruel? Maya-maya ay humiwalay siya sa akin nang maramdamang nagugustuhan ko na ang ginagawa niya. Ngumisi siya at tinitigan ako. Masasabi kong nag-enjoy ka. Hindi ka para kay Tatay Jenny. Para sa akin ka lang, tandaan mo yan. Wika ni Ruel. Pagkatapos ay itinuloy na ang pagliligpit ng aking paninda. Hindi naman ako nakakibo pa. Habang pauwi ay wala akong ibang inisip kundi ang mga sinabi sa akin ni Ruel. Imbis na mainis ay parang kilig pa ang nararamdaman ko. Dahil doon ay natapik ko ang noo ko. Hindi ko gusto ang nararamdaman ko at nagbigay yun ng matinding kaba at takot sa akin. Pagka-uwi namin sa bahay, ay sinalubong ako ni Roger ng yakap at halik. At bahagya pa akong nailang nang makita si Ruel na nakatitig sa akin. Tila hindi nito nagustuhan ang nakita. May problema ba, Jenny? Maya-maya ay tanong ni Roger sa akin. Agad nitong napansin ang pagiging matamlay ko. May sinabi na naman ba si Ruel sa'yo? Nagtatakang tanong niya at sinundan ako sa kwarto namin. Wala, Roger. Tipid ko namang sagot. Anong nangyari sa labi mo? Para naman akong binuhusan ng malamig na tubig sa tanong ni Roger. Ano lang, nakagat ko. Kabadong palusot ko na mukhang pinaniwalaan niya naman. Bakit ba si Ruel ang pinasundo mo sa akin? Iritable kong tanong kay Roger. Mahal, tinawag kasi ako ng kumpare ko. Nagpapatulong sa pag-aayos ng tricycle niya. Nahihiya naman akong hindian kaya inutusan ko na lang si Ruel na sunduin ka. Paliwanag ni Roger kaya hindi na ako nagsalita pa. Mahal, aalis lang ako saglit ha. Pupuntahan ko ulit yung kumpare ko. Hindi pa kasi tapos yung ginagawa namin. Tango na lang ang tanging nasagot ko. Bumuntong hininga ako at tinanggal ang bumabagabag sa isip ko. Ang totoo, ayaw kong umalis si Roger. Ayaw kong maiwan dito kasama si Ruel dahil baka kung ano na naman ang gawin nito. Hindi naman sa iniisip ko na may gagawin siyang masama sa akin. Kung hindi natatakot ako na maulit yung ginawa niya sa palengke kanina at baka mas malala pa doon ang mangyari pag nagkataon. Maya-maya ay kinuha ko ang tuwalya at bumaba na para maligo.
Nang mailak ang pintuan ay isa-isa kong tinanggal ang suot ko. Sa pagtataka ko ay may narinig akong sipol sa loob ng banyo. Kaya naman halos mapatalon ako sa gulat nang makita ko si Roel na nakangisi pa sa akin. "Roel, anong ginagawa mo dito?" Kabado at natatakot kong tanong. Sinubukan kong hilahin ng tuwalya para ibalot sa akin. Ngunit hindi niya yun hinayaan at mabilis akong nilapitan. "Kanina pa ako nandito. Sasabay kasi ako sa'yo." Ngumiti siya ng nakakaloko habang hindi inaalis ang tingin sa akin. Nakita ko ang paghanga sa mata ni Roel. Ngayon alam ko na kung bakit ikaw ang pinili ni tatay. Pero sorry na lang siya dahil aagawin kita sa kanya. Nanlaki ang mga mata ko sa sinabi niya. "Anong ibig mong sabihin?" Maang na tanong ko. "Akin ka, Jenny." Sambit niya at saka ako kinabig palapit sa kanya. Noong una ay nanlaban pa ako. Ngunit hindi nagtagal ay bumigay din ako. Isinandal niya ako sa pader habang nakabukas ang shower. "Huwag kang matakot, Jenny. Ako ang bahala sa'yo. Sisiguraduhin kong mag-e-enjoy ka." Hihigitan ko si tatay. Wika ni Roel, at dahil tuluyan nang bumigay ang isip at katawan ko sa tukso, ay walang pag-aalinlangan kong ipinagkaloob ang sarili ko kay Roel. Nang maramdaman kong malapit na kaming matapos, ay saka ko narinig ang pagkatok ni Roger sa pintuan ng banyo. "Jenny, naliligo ka pa ba?" Nataranta ako nang marinig ko ang boses ni Roger. Mabuti na lang dahil nakabukas ang shower. Natatabunan kasi noon ang mga ingay namin ni Roel. Sinubukan kong suwayin si Roel, ngunit parang wala itong naririnig. Oo, naliligo pa ako." Sigaw ko. Sana ay hindi niya mahalatang may nangyayaring milagro. "Sige, dun lang muna ako sa labas." Wika ni Roger kaya nakahinga ako ng maluwag. Ilang saglit pa ay tuluyan na akong nanghina. Napayakap ako kay Roel dahil para akong babagsak. Anong gagawin natin? Parang ngayon lang na proseso ng utak ko ang takot at pangambang nararamdaman ko. Imbis na sagutin ni Roel ang tanong ko, ay pinaliguan niya lang ako. Binalot niya ako ng tuwalya at pinaunang pinalabas. Matapos ang pangyayaring yon, ay mas naging maasikaso si Roel sa akin. Siya na rin ang palaging sumusundo sa akin sa palengke. Mukha namang walang kamalay-malay si Roger, na nasa resihan na siya ng anak niya. Agad ding nawala ang nararamdaman kong pagmamahal kay Roger. At kay Roel ko na naibaling. Siguro dahil hindi naman ganun katibay ang pundasyon ng pagmamahal ko sa kanya. Kaya agad natibag sa isang kalabit lang ng kamay ni Roel. Hindi ko alam kung nahahalata ba ni Roger na sa tuwing may nangyayari sa amin ay napipilitan na lang ako. Dahil kung maaari, gusto ko sana na kay Roel ko na lang ibigay ang sarili ko. Siya ang hinahanap-hanap ng puso at katawan ko. Sa tuwing umaalis ng bahay si Roger, ay doon palaging may nangyayari sa amin. At nagtuloy-tuloy pa ang maling relasyon namin sa pagdaan ng 2 buwan. At hindi ko lubos na isip ang kalalabasan. Wala naman akong maramdamang pagsisisi. Takot lang ang nararamdaman ko ngayon dahil hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon ni Roger kapag nalaman niya ang namamagitan sa amin ni Roel. "Roel, paano na? Anong gagawin natin?" Nag-aalangan kong sabi habang nakatingin sa pregnancy test. "Huwag kang matakot, Jenny. Pananagutan kita. Sasabihin na natin kay tatay ang totoo. Matanggap niya man o hindi ang relasyon natin, hinding-hindi kita iiwan. Aalis tayo sa bahay na to." Desididong sagot ni Roel. Kaya naman nang magkaroon ng pagkakataon na sabihin ng totoo kay Roger, ay hinarap namin yun ng magkasama. "Hindi ko alam na ganyan na pala kayo ka-close." Puna ni Roger habang nakatingin sa magkahawak naming kamay ni Roel. "Buntis si Jenny, tatay." Ani Roel na nagpakunot ng noo nito. "At sino ang ama?" Tanong ni Roger na parang may ideya na sa gusto naming sabihin. Hindi naman kami kumibo ni Roel. "Huwag mong sabihin sa akin na ikaw ang nakabuntis kay Jenny." Sa huli ay napagtanto rin ni Roger ang gusto naming sabihin. "Ako nga, tay."
Sagot ni Ruel na mukhang hindi natakot sa nakitang galit sa mukha ni Roger. Akala ko ay magbubugbugan ng dalawang mag-ama dahil sa akin. Ngunit hindi ko inaasahan ang reaksyon ni Roger. Nanghihina siyang napaupo sa upuang nasa tabi niya. Hindi na rin siya makatingin sa amin ni Ruel. Ayoko ng gulo kaya umalis na kayo ngayon din sa pamamahay ko. Mahinahon niyang sabi na may halong pait. Hindi na kumibo pa si Ruel habang mahigpit itong nakahawak sa kamay ko. Hindi ko alam na sa pagtira ko sa bahay ni Roger ay mahuhulog ang loob ko sa anak niya. Hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa amin ni Ruel dahil sa mga nagawa naming kasalanan. Ngunit nagtitiwala ako na balang araw ay magiging maayos naman ang lahat. Malaking kasalanan man ang nagawa ko, tatanggapin ko ang parusa. Basta ang mahalaga ay kasama ko ang taong totoo kong minamahal. Nagpakalayo-layo kami ni Ruel, malayo sa mga tsismosa at mapanghusga. At malayo rin sa taong labis naming nasaktan. Nanirahan kami sa Maynila at doon ay masaya kaming nagsama kasama ang nag-iisa naming anak. At pagkalipas ng 3 taon, ay umuwi kami para bisitahin ang mga magulang namin. Sa pag-uwi namin ay hindi namin inaasahan ang mainit na pagtanggap ulit sa amin ni Roger at ng nanay ko. Tuwang-tuwa si nanay nang makita ang nag-iisa naming anak ni Ruel. Habang si Roger naman ay meron na ring anak sa bago nitong kinakasama. Medyo nagkakailangan lang kami ni Roger dahil sa nakaraan namin. Hindi namin alam kung paano pakikitunguhan ng isa't isa at napapaisip din ako kung ano ang itatawag ko sa kanya. Dahil parang hindi ko yata kayang tawagin siyang tatay. Pero para sa akin, hindi na yon ganon kalaking problema. Ang mahalaga ay alam kong napatawad niya na kami ng anak niya. Napagtanto kong talagang mabuting tao si Roger. Siguro ay hindi lang talaga kami para sa isa't isa. Siya lang ang naging tulay para matagpuan ko ang taong talagang para sa akin.